So habang wala masyadong tao sa bahay, mag-vlog tayo ng architecture, interior design ng bahay para i-compile natin sa YouTube at reference sa mga designers for the future. So let's start. Pagpasok, ito yung mga wood nila. Hindi ko alam kung anong type ng wood, pero real wood to. Siguro siguro mga 5x5 to. 5x5. Yung mga wall cladding nila 2x2 with sa tingin ko 1.5 inch na space. 2x2 yan. Tapos ito yung lighting nila. So diffused diffused wall lighting. Usually ako ginagawa pababa, pero bagay din siya basta diffused. Pagpasok ko, obviously ganda ng lock nila. Hindi ko alam kung anong tatak. Check natin na tatak dito. Hindi natin makita. So ito yung hamba. Ito yung itsura ng hamba. So parang pine wood ang mostly na finish ng bahay. Ito yung pose 5x5 see-through na stairs. Tapos iisa lang yung color ng wood na ginamit. Type of wood pala na ginamit. Ito yung kisame. Yung kisame niya, exposed ceiling siya, pero malinis ang electrical niya. So imbestigahan natin ang kanyang electrical. Hindi ko alam kung saan niya dinadaan eh. So I guess malinaw na talaga yung electrical planning niya. Tsaka very simple lang yung lighting na ginamit niya para madali niya itago yung electrical niya sa kisame. From here, siguro start tayo, balik tayo ulit dito. Yung finish ng flooring niya ay concrete raw na cement, diretso na sa galing sa buho siguro. Tapos may step na siguro mga 8 inches to na step. 7 pala ang standard. Siguro mga 6 to 7 to. Baka 6. Tapos isa ulit na steps. From here, makikita nyo na lighted yung flooring. Kaya ang ganda ng effect pagpasok mo ng bahay. Lighted siya ng LED light. Tapos merong slab ulit. Parang wood na naka-effect sa kanya. Would be around siguro mga 6 inches to. Pagpasok mo, kung makikita nyo, iisa lang yung theme ng color ng wood ng bahay. So, anong tawag dito, Nicole, sa finish na to? Basta light pine, Japandi na, Hapandi na feeling, na color type yung wood niya. So, laminated top siya all throughout. Laminated top, and tingnan nyo, pinapatay niyo yung mga kanto for obvious reasons na para hindi makasakit ng tao. Yung flooring niya dito, ito yung wood flooring niya. So real wood siya. Hindi siya vinyl flooring. Nakikita nyo, yung character niya puro tama na. Puro tama dahil nabubugbog sa gamit. Ito itsura sa ilalim. So meron siyang taguan ng upuan dito. Dalawa. 1 and 2. Tapos well fitted ang lahat ng mga gamit. From ref, toaster, ito yung mga lutuan, ito yung siguro basura na rin. Well, ito yung basura niya, naka-fit talaga dito. Pero dito mga storage na lang, maluwang pa siya ng mga panglinis ng lababo. From here, hindi siya sinagad Tama. So ito yung clean, no handle type of cabinet design na ginagawa ngayon. Tapos from here, sige, nayaya na ako mag-sushi. Tapusin na natin ito. Tapos ito yung mga utensils. May space pa nga dito, malinis lang. So hiwalay pa talaga siya. The storage. Merong yung tablet nga, kahit yung tablet nila, naka-enclose dito, nakatago. So kung gusto mo sila kausapin, pwede mo sila i-chat dito. Tapos may mga QR na rin. So kompleto. Yung walls nila would be ito ay naka-wallpaper pero rough yung ano niya, yung finish. Yan.
Pero wallpaper siya. Isang painting lang. Tapos isang bintana lang din dito. And yung limitation ng bintana kasi ito rin yung limitation ng bahay. Si Nicole. Hello Nicole. Kasama ka na sa ano ko, sa pag documentation vlog ng bahay. Ilaw, tingnan natin ilaw. So naka drop light siya. Ganda. With a height of siguro most probably mga 3 feet. 3 feet height from the table. Pasensya na sa mga kalat. Hindi pa namin na itatabi. So pagpasok mo, ito yung frame ng window with 0.5 inch. Siguro mga ano to, 1.5 o 2 cm na nakaangat yung frame lang na kahoy, wood framing. So ang maganda dito, ang style na gagawin natin, naka-frame yung mga windows para may pagka-resort yung feel ng bahay. Yun yung ina-achieve nila. Tapos meron silang pocket garden dito sa labas. So yung pocket garden nila sa labas, galing din na pagkakagawa, very strategic. By the way, itong pocket garden, view siya from the stairs. So ito yung stairs, buksan natin ilaw. So ito yung pocket garden sa labas. Na strategic ang pwesto kasi itong view na to from the stairs, may angle na rin siya na view from the dining pero hindi kita entirely. Ang access niyan sa labas, so may gate dun sa labas na access para i-maintain to. Tapos minimalist lang na zen feel yung garden. And then yung window sa labas, yan yung view mo ngayon pag nasa CR ka. Pakita ko sa inyo. Ito pala by the way, itong window na to, kung mag-isa ka na sa bahay or naka-honeymoon kayo, pwede siya nakabukas all throughout. Sorry mga bathrobes, magulo. Washing machine. So pagpasok dito, ito ulit, door framing with the same color wood type. So na-maintain talaga yung character ng bahay. Well fitted yung washing machine dito, washer dryer na siya. Tapos well stocked ng tuwalya, mga bathrobes. So ang nakakatuwa dito, pagdating mo, hindi mo na kailangan kumuha ng damit na pampalit. Kung gusto mo lang maligo, ligo ka lang. Tapos nandito na yung mga pampalit mo, kasama na siya. So magandang idea na nandyan din sila palagi. So well stocked, malinis. Ito yung, ang tawag dito? Lavatory sink na CR. Tapos yan po ko. Tapos dito na well stock na rin yung itong tawag dito, lavatory sink. May stool para sa loob kung gusto mong umupo habang nagsha-shower. Pero tinatagaan din ng anak ko si Alba pag naghuhugas siya ng kamay. Nicole, anong tawag dito sa ano na to? Bathtub? Nicole? Hinoki. So ang tawag dito, Hinoki na bathtub. Bakit Hinoki? Ano nagagawa ng Hinoki? Wala, basta cedar wood ata Hinoki. Ha? So Hinoki, basta parang therapeutic ata yung type of food na ginamit. So malalim siya kasi usually ang mga Hapon gusto nakaupo, malalim. So para sila nakaupo tapos nagba-bathtub all the way up to their shoulders. So ito yung sinasabi ko kanina, may view ka. Ganda no? So habang ka nakaupo dito, nagba-bathtub, hindi ka nakatingin sa pader, nakatingin ka sa garden mo sa labas. Yung garden mo, yan no, ang access niyan galing to sa labas. So para kang may mini zen garden na tinititigan habang ikaw ay nagba-bathtub. Puro laruan lang dahil yung mga anak ko naglalaro pag nagba-bathtub. Ganda ng flooring, ganda rin yung type of mechanism na ginamit nila. Check mo. So pulido. And then concrete finish yung ano, yung walls. Ganda. And ano to may certain material ata ginamit. Hindi ko alam kung buhos to o type of material talaga na salab na ginagamit nila. Pero maganda eh. So pag binasa mo nga siya parang ano siya, hindi siya water absorbent. Tapos yan yung mood light niya sa loob. Wala nang iba. So diffused wall light na maganda.
na iniilawan yung buong CR. Tapos pwede mo buksan kung mag-isa ka lang sa buong bahay. Ito ulit, review. Ano yung tsura ng kisame? So, drop light na Edison light, isa lang, tsaka isang spotlight. So, simple lang ang character ng CR. And then, to the right, so very efficient ang use ng CR. Same wood color ng door para talaga na maintain yung character ng bahay. Handle, black handle, sa mga solid. Tapos from here, parang naka-vinyl tile laminate. Itong isang gusto ko i-highlight. Very efficient yung design ng CR. Sorry sa mga toilet paper. Tingnan natin sa taas. So wala nang lighting sa taas. Babalik ulit tayo, diffused wall light ang ginamit. Tapos, ito yun. Dream ko magkaroon din ng tawag dito. Smart. Ano ba tawag dito, Nicole? Yung Japanese na ano? Smart toilet. Japanese toilet. Tapos ito yun, no? Sobrang efficient. So, ito yung patungan. Ignore nyo na lang yung tissue. Sorry. Ganyan talaga buhay. So, patungan lang yan. Tapos, very efficient to. Ito na yung tawag dito. Lavatory sink. Siguro halos ayun, no? Isang kamay ko lang. Kaya pag gagamit ka dyan, talagang purposeful yung gamit mo. Hindi ka pwedeng talaga nagwiwisik. Talagang ang concept walang talaga hugasan yung kamay mo as you go out. Tapos storage na kagad sa ilalim. Storage or tinago lang talaga yung ano. May isang roll of tissue. At tinago lang din yung mga P-trap sa ilalim. Labas dito, ito yung picture sa labas. So, yun yung window. Ganda. I'm not sure kung sa Pilipinas to i-custom made mo to. Pero ganda. So, yung Japanese, ano ba tawag dyan? Parang Japanese paper. Ano tawag dito, Nicole? Sa parang Japanese paper nila? Basta, yun na yun. So, kung may Manila paper, may Japanese paper sila. So, parang diffuser na rin niya sa umaga, sa araw, sa ilaw. And ito ulit yung isang pan shot ng bahay. So, gusto ko lang i-highlight ito. So, sa baba, pwedeng nakababa yung... Pwede na kayo umupo dito from the floor. Tapos, nakalubog din siya. Yeah. So, ganyan lang itsura niya. Diniligpit yung mga upuan like that. Para malinis siya pag hindi nagagamit. And ito na yung stairs, paakyat. By the way, idagdag ko pala kanina. So, kung ito yung parang wallpaper nila na rough finish. So, para i-terminate mo sa sahig, meron silang plank. Madali lang to i-execute to. So, parang may wood plank ka na may wood plank ka na hinihiwala yung finish mo ng flooring. So, pareho siya sa wall. Tapos, ito yung para separation mo papunta doon sa wallpaper. Kasi, syempre, di ba? Paano mo ito-terminate yung wallpaper mo papunta doon? So, ito yung parang baseboard niya. Pero iba yung concept nila. For the outlets, wala masyadong outlets. Paano nila tinatawag outlet? So, isa lang outlet dito. Andun sa ilalim. And I guess, mas madali na maggapang na electrical sa ilalim ng table. Dito, meron din ata ito, may mga outlet na rin dito. Silipin natin mamaya. Okay, so, yun muna. Tas akit tayo sa taas para silipin naman yung second floor. May baril pa. So, from here, wallpaper ang finish. Ang ganda. Parang ano pa rin siya, concrete. Cement finish pa rin yung itsura ng ano. Ay, mag-focus. Yan. Parang concrete cement finish pa rin. Nalilito yung iPhone. So, ganito siya. Lighting. Isang light lang sa taas. Spotlight.
recessed spotlight siya. Tapos ito yung hagdanan. Going up. Ganda no? Parang bahay ng lola na maganda. Sa kaliwa, ito yung wallpaper nila na rough na parang concrete finish. Tapos dito sa kanan, parang smooth na concrete na wallpaper. Tapos ito na yung itsura sa taas. Tulog si Alba. So ito parang Japanese tatami mat. Magulo lang ha. So ito storage pa. Mga additional storage. Quiet tayo. Natutulog kasi si Alba. Ang ganda. So kung close kayo, close family kayo, close friends, sarap humiga dyan, magkakasama kayo lahat. Simple lang. Tapos lighting nyo yun. So may cove light na nakatago doon sa likuran. Diba? Tapos dalawang spotlight lang. So pag matutulog ka na sa gabi dito, kung titignan nyo, matutulog na. Meron pa pala dito. Yan. So yun ang itsura niya. Dalawang recess light tsaka cove light na nakatago. Tapos dito malalakas na recess na spotlight pag maraming action kayong ginagawa. Yung itsura niya. So patay na natin. Kawawa naman si Alba. TV pala nandito. Same din, framing nito para lang matago yung mga bracket tsaka mga wiring siguro. So nakatago na yung mga wires nila sa likod. At malinis. By the way, ganito pala siya in-elevate. Ayun na. So may makapal pa na wood dito. Hindi ko lang alam siguro ano to. Nakaporma na talaga yung platform dito. Tapos yung tatami mat, ito yung type of tatami. Hindi siya yung traditional eh. Parang ano na siya. Parang banig yung feeling nito. Madali linisan, makinis. Parang synthetic na rin siya eh. Ito yung tsura. Gusto nyo talaga mag-focus ka iPhone. Yan, okay. Focus ka ulit iPhone. Alright. Tapos puro puti lang, di ba? Ganda. All white bed sheets, white pillow, white bed sheets, white comforter. Malinis lang. Wala nang picture frame. That's it. Two-tone pala yung wallpaper. Dagdag natin. Two-tone wallpaper. Tapos medyo light green. I'm not sure kung dahil ba sa ilaw. Parang may pagka lime light green ang finish ng wall. Accent din pala to. Don't forget. Merong accent dyan kasi doon na develop yung window. So since kailangan may, di ba? May base yung window tsaka yung top para pag sa slide siya, ginawa nila, tinuloy na nila yung accent na yan all throughout the room. Okay. Tapos konektado rin dito sa nila, sa wood. So etong door na to, this is a slatted door. Pero by effect na lang siya. Wala rin siyang lock. Diba? Wala siyang lock. Hindi rin siya cover. So parang effect na lang din siya. Pero galing din ang continuity nito. Papunta hanggang dyan siya magtatapos. Papunta doon and papunta doon sa window. Diba? Galing din. Ang talino ng pagkakagawa. May nag-iisa palang picture frame dito sa dulo. Yan. So may sumo wrestler dyan. Exhaust fan sa dulo. And last but not the least, yung ceiling. Tingnan nyo itong ceiling nila. Ganda.
So parang rattan type na ceiling. Hirap lang mag-focus yung iPhone dahil madilim. Okay, so ito yung second floor. Ito yung second floor. Ang ganda niya at patayin na natin ilaw for Alba. Sorry. So ito ulit yung steps pababa. And same. I-greet ka ulit ng pocket garden mo going out. Same pocket garden na makikita mo doon sa restroom, sa bathtub. Tapos yan yung gate, access siya para i-maintain nila to. Tapos another angle of the house. Diba? Ganda. Ganda ng interior niya. Sobrang pulido yung pagkaka-execute. And from here, ulit, black pala. Don't forget black na mga switches. Housing ng mga switches. Tapos bisagro ulit, wood. And then tayo ilalabas. So paglabas mo, sarado muna natin. Yan, paglabas, makita nyo ang tsura ng ceiling niya. Parang flooring type din na wood panels. Sa kaliwa, parang black ang finish ng wood. Tapos ino-overlap lang nyo, ganyan, no? Para may, ibig sabihin, kaya niya ino-overlap siya ng ganyan, no? Diagonally at patong-patong na ganyan. Kasi para magkaroon ka ng mga lighting angles. So nagkakaroon ng texture siya. Pag uneven, yung itsura niya, nakita nyo? Kasi kung straight lang, hindi nagka-create ng shadow siya sa mga lighting, lalo na paggabi. May spotlight din pala dito to create that mood. Yan na, di ba? So kung pinapantay niyo yan, hindi ka magkakaroon ng shadow effect. Tsaka hindi nagkakaroon ng pattern yung wall panel mo, tsaka yung spotlight mo from the small garden lang sa gilid. So ito, magandang i-develop tong ganitong concept kasi para mga buhangin lang, oh. Konting rocks, tsaka konting plants. Na para lang meron kang mini pathway lang dito na meron kang mini garden pathway at ito yung wood cladding mo sa gilid. Gandang effect. Hirap lang yung iPhone dahil gabi na. So try natin lumipat sa 1X. Ganda, oh, di ba? Nade-develop yung shadow tsaka yung wood panel na black. Etong wood nito parang torch to, eh. Pwede natin ito pagaya. Parang torch yung itsura niya. Ito yung mga type of plants na ginamit niya. Torched wood panel. Ganda. Bigyan natin isa pang angle. Tapos ito, hindi ko alam kung anong tawag dito. Let's just call it welcome curtains. Welcome and exit curtains. So from here, ito itsura niya. 1X tayo para mas maganda yung quality. Isang lamp, outdoor lamp na diffused ang itsura niya. Spotlight sa baba para ma-develop yung character ng mga slatted wood niya na wood cladding ng bahay. Nasasara ata ito, eh, pero hindi na siya sinasara.
Sliding. Okay. So, nasasara siya. Pero never namin siyang sinara. And then, itsura niya at night. Super ganda. So, wala na siyang lighting sa taas. Pero kung talagang trip mo pa i-develop to, lalagay pa tayo sa taas para may ganitong effect din sa baba. So, left and right. Overlapping wood panel design. So, very typical na outdoor wood panel design na nag-overlap siya again to create that shadow. Tsaka wood panel effect. Ito yung gilid. And last would be, kuha na natin siya ng last na vantage point from the other side of the street. So highly intentional yung design niya. Obviously dahil hotel to, hindi pala siya Airbnb hotel siya na parang Airbnb ang feel. Pero ang ganda. Ang tanong lang kung tatagal yung ganitong klaseng wood panel sa Philippines. Baka lang hindi siya synthetic pero baka mas treated siya for outdoor. So para ma-compare lang, ganito itsura ng mga katabi namin. Mga lumang bahay lang. Functional residential houses po yan. Ganito rin itsura sa tabi. Para mga normal Japanese houses. Tapos pagdating sa bahay namin, ganito siya kaganda. So 3 houses po siya sa loob. 3. Lahat po 2 floors. And then yung pinakadulo, yun yung pinakamalaki. Ang pangalan, sabihin ko sa inyo yung pangalan ng mga houses pala by the way. So pasok tayo ulit. Mamaya i-Google Translate natin ito kung anong sabihin. Baka welcome. Baka Google Translate lang natin. So ang tawag po dito ay accommodations in Hakata. So pasok na tayo. Okay, again, pagpasok mo dito, let's go for wide. So we have 3 accommodation rooms. Houses pala. Kasi up and down siya. So ang pangalan nitong first house is Hakata. Second house, ang pangalan po niya ay Genkai. At ang last kung saan kami nakastay ay Komondo. So kung gusto niyo magstay din dito sa same spot, same place, and wala po kaming commission dito, kino-cover ko lang siya sa vlog. Ito ang pinakamalaki, si Komondo ang pinakamalaki of all the houses. Siya rin lang din yung, I think na may ganito kalaki na living area sa baba, dining and living area. Sa kabila, parang maliit lang, tapos akit ka na kagad. Dito, meron ganitong space pa muna. So usually, yung kasama namin sa kabilang bahay, dito na rin sila tumatambay sa gabi, kwentuhan. And then, lilipat sila sa kabilang bahay at the end of the day, at the end of the night, pag matutulog na. So yun lang, yun yung buong vlog ng 3 bahay dito. I hope nagustuhan nyo, and kahit sa akin, gagawin ko tong reference for future construction ng mga offices, sa mga bahay na pwede nating parentin sa Airbnb. So ang dream pala later on, makagawa rin kami ng ganitong klaseng parang mga Airbnb staycation houses sa Rizal, malapit lang sa Metro Manila. But sa Rizal, kasi very convenient, siguro 1 hour and a half, may ganito na. I-develop natin yung lote, yung mga bahay, tapos gawa lang tayong ganitong staycation na ma-feel ang Japan sa Rizal, kasi maganda rin sa Rizal. Very close sa Manila, tapos malamig din. Of course, we can't guarantee na sing lamig ng Japan. Pero at least, di ba, you get to enjoy this kind of architecture, interior design sa Rizal na para ka na rin nag-Japan. So hopefully magawa namin. Let me know kung interesado kayo.